Ikatlong araw nang matapos na niya ang kaniyang panalangin, hinubad niya ang kaniyang damit na panluluksa at isinuot ang kaniyang mga damit na dakila at marangal. At nang siya'y marangal ng nabihisan, pagkatapos niyang tawagin ang alahayay, na siyang nakakakita at tagapagligtas ng lahat, siya'y sumama sa dalawang utusan. Sa isa siya'y nakasandal na parang nagpapakita ng kaniyang karangyaan, at ang isa naman ay sumusunod na siyang nagdadala ng laylayan ng kaniyang damit. Siya'y mamula-mula dahil sa kanyang lubos na kagandahan, at ang kanyang mukha'y masaya at kaaya-aya. Ngunit ang kaniyang puso ay naghihirap dahil sa takot. Nang makaraan na siya sa lahat ng mga pintuan, siya'y tumayo sa harapan ng hari na nakaupo sa kanyang maharlikang trono, at nararamtan ng lahat ng kanyang damit na panghari na kumikinang sa ginto at mahalagang bato, at siya'y lubhang kakilakilabot nang itaas niya ang kaniyang mukha na nagniningning sa karangalan. Siya'y tumingin ng may matinding galit sa kaniya, at ang reyna ay nagpatira pa na mutla at nahimatay, at yumuko sa ulo ng utusan na nasa unahan niya. Ngunit binago ng alahaya ang espiritu ng hari upang maging marama. At siya'y tumalon mula sa kanyang trono dahil sa takot, at niyakap siya hanggang sa siya'y matauhan. At inaliw siya sa mga salitang puno ng pag-ibig at sinabi sa kanya, "Esther, ano ang iyong dinaramdam? Ako'y iyong kapatid. Lakasan mo ang iyong loob." Hindi ka mamamatay kahit na ang aming utos ay pangkalahatan. Lumapit ka, at iniabot niya ang kaniyang sentro na ginto, at inilagay ito sa kanyang leg. At niyakap siya at sinabi, "Magsalita ka sa akin." At sinabi niya sa kanya, "Nakita kita, aking Panginoon, tulad ng isang tanghang na alahayag."
at inaliw siya ng lahat ng kanyang mga